Buhay lang po muna natin yan. Kita nyo mga ka-Best Buys, napakadaling buhayin. Papadala natin sa Gimbal, Iloilo, Santo Tomas, Davao del Norte. Magandang araw mga ka-Best Buys, and for today's video tayo po ay magpapadala ng 4 na unit ng ating Philking 4200 inverter silent generator sa Gimbal, Panay Island sa Iloilo, and yung nasa dulo po, Santo Tomas, Davao del Norte. Silipin niyo yung ating generator, napakaganda nito. Ito po ang ating Philking 4200 inverter silent generator, ang ating best seller dito sa Best Buys Mindoro. Itong Philking na ito mga ka-Best Buys ay saktong-sakto lang sa regular household natin mga ka-Best Buys. So kung kayo po ay may aircon, electric fan, TV, electric motor, at lahat ng mga basic appliances, kayang-kaya nitong pagganahin ng sabay-sabay. Meron po tayong video na tinesting natin yung ating generator na ito na pinapagana lahat ng sinabi kong appliances. Ang kagandahan pa po dito sa generator na ito, dahil ito nga ay inverter, pwede po tayong mag-pair up nito. Halimbawa, yung isang generator na ito ay kapos sa inyong requirement, pwede natin pagsamahin yung dalawang generator na ito to produce 8,400 watts na power. So let's say mga ka-Best Buys, may requirement kayo na 7 kVA pero hindi niya kayang i-serve yun. So ang gagawin natin, pagsasamahin natin yung dalawang generator na to para makapag-produce ng 8,400 watts na power, which is pasok na pasok sa 7,000 watts na requirement ninyo. Ano ba kagandahan ng dalawang pagsasamahin yung dalawang generator? Kung hindi steady na mataas yung inyong power consumption, kapag po mababa lang yung consumption, pwede kayong gumamit ng isang generator lang. Pero kung mataas yung power niyo, pwede nyo buhayin yung isa para makapag-produce kayo ng mas mataas na power. Silipin nyo yung konting features ng ating generator nito kung bakit napakaganda nito. Unit only, which is 48,500. Kapag naman po merong ATS is 55,500. Pwede niyong mabili yung ating generator na to, COD, sa ating Shopee account, Best Buys Mindoro Tools, hanapin niyo lang po yan, or i-search niyo po yung ating Philking 4200 or Philking product natin. Ito, pwede kahit walang ATS, mabubuhay yan. So, ang kagandahan dito, push button lang yan mga ka-Best Buys, ano? Napaka-easy. Kung nag-iisip kayo na yung may iwan sa bahay, ay medyo hindi kayang magbuhay ng generator. Ito, napakaganda nito at napaka-aluan lang buhayin kasi push button lang sa mga ka-Best Buys. Meron siyang economy, on and economy para sa mas matipid na fuel consumption. Yung eco-on natin, mas mababa yung RPM, ibig sabihin, mas mababa rin yung fuel consumption. At kung medyo mataas naman yung ating power consumption o nag-anticipate tayo ng mataas na power requirement, i-eco off natin yan para tumaas yung RPM at masustain yung mataas na wattage na requirement ng ating appliances. So ano-ano ba yung mga appliances na may mataas na requirement? Let's say, electric motor, yan ang napakataas po ng kanyang starting current. Tapos yung welding machine, napakataas po ng mga yan. Kapag po ganon, i-eco off natin yon para sustain yung mataas na RPM. Kapag naman po hindi yun yung mga appliances na pinapaandar natin, let's say TV, electric fan, ilaw, and aircon lang na 1 horsepower, pwede na tayong mag-eco on. So by that, yung eco on po natin mga ka-Best Buys, it only consumes 0.6 to 0.8 liter per hour. Napakatipid, di ba mga ka-Best Buys? At the same time mga ka-Best Buys, meron din nga pala itong digital display. Makikita natin dito yung volt, hertz, and time. Kung saan napakahalaga yan mga ka-Best Buys. Yung volt, syempre kailangan sustain siya na 220 volts. Yung ating hertz naman ay 60 hertz dapat kasi yan yung mga nakaset sa appliances natin sa Pilipinas. And yung ating time para makita natin kung ilan na yung running time ng ating generator para sa change oil schedules ng ating engine. Mga ka-Best Buys, nandito din yung dalawang 220 output natin na AC. Tapos ito yung ating parallel connection para mag-double yung ating generator. So gagamit lang tayo ng ating parallel kit. I-connect natin dyan. Dito sa kabila. Ayan, dyan din sa kabila. Pag pinag-connect na po natin yan, makakapag-produce na tayo ng double na power which is 8,400. Ito naman yung kanyang ATS. Ito yung naghihiwalay sa tatlong variant ng ating Philking 4200. Kapag po may ganito, ibig sabihin, pwede siya sa fully automatic function. Ito po, yung box ng ATS. Diyan po natin kinoconnect yung ating Philking 4200 fully automatic. Mamaya mga ka-Best Buys, bubuhayin natin yung ating generator sa pamamagitan ng ating ATS, and bubuhayin din natin siya sa pamamagitan ng recoil start and push start. Itong unit na ito, papadala natin sa Gimbal, Iloilo, kay Ma'am Loribel Gingoni, dyan sa Gimbal, Iloilo. Okay, ito naman po mga ka-Best Buys, papadala natin ito sa Santo Tomas, Davao del Norte, kay Ma'am Eileen Christy Ani.
So ito po ay papadala natin sa Shopee. So check nyo na lang po yung ating account para makita nyo po lahat ng product list na binibenta ng Best Buy Mindoro Tools. So mga ka-Best Buy, without further ado, start na natin itong ating mga generator. Unahin natin i-start. Siyempre mamaya na itong ATS kasi special yan mga ka-Best Buy. Buhayin lang po muna natin yan. Kita nyo mga ka-Best Buys, napakadaling buhayin. Pindot lang, buhay na sila. So silipin natin yung mga power o yung lumalabas doon sa kanyang digital display. So yan yung nga, makikita natin yung volts. Yung susunod po yan ay hertz and time. Yan po, hertz, 60 hertz. And dapat 00 yung runtime. Ayan, so okay na mga ka-Best Buys. Ito naman tayo. Okay, 00 yung runtime, 233 volts, 60 Hz, yan, 60 Hz. Patayin natin mga ka-Best Buys. And last. So, ganyan lang mga ka-Best Buys, ano? Pag gumamit po kayo ng ating change over switch mga ka-Best Buys, pwede kahit wala na nitong ating fully automatic. Pero syempre mga ka-Best Buys, iba yung comfort na may bibigay ng ating ATS box dahil wala na kayong gagawin dito mga ka-Best Buys. Kusa na siyang mabubuhay at kusa na siyang mamamatay. Mamaya mga ka-Best Buys, i-test natin itong generator ito para makita nyo. Ito pong ating generator ay pwedeng buhayin kahit walang battery. Baka po kayo ay magtataka, paano mabubuhay ito nang walang battery? Papakita ko po sa inyo. Tanggalin natin yung battery. Tapos, i-choke natin siya. Yan. Silipin nyo po ha. Hihilahin ko lang po ito. Ayan mga ka-Best Buys. So walang connection yung battery sa kanya. Nabubuhay siya. Basta i-manual choke lang natin. So pagpapatayin naman po natin yung ating generator, pindutin lang po natin dito. Ayan, okay na siya. Dito naman po tayo sa kabila. Kapag nga po pala tayo ay mag-i-stack ng ating generator, siguraduhin po natin na naka-disconnect po yung battery at walang laman yung karburador para hindi ma-discharge yung ating baterya at para hindi magkaroon ng bara yung ating karburador. Tuturo ko po sa inyo mga ka-Best Buys kung paano natin i-drain yung ating karburador. So ito po yung ating karburador. Kung makikita nyo po, meron po siyang tornilyo dito. Paluluwagan lang po natin yan at pag maluwag na po yan, dadaloy po dyan yung gasolina at madidrain po yung ating karburador. Mga ka-Best Buys, bago nyo po buksan yan, siguraduhin nyo po na nakasara itong fuel line sa harap. Dahil kapag yan po ay binuksan ninyo, yung ating karburador na ito ay nakabukas pa, ibig sabihin, yung buong laman ng tangke ang i-drain nyo dyan. Kaya, medyo matagal pong drain yon. Pero kung isasara nyo po ito mga ka-Best Buys tapos saka nyo po bubuksan yon, ibig sabihin yung linya lang at saka yung karburador yung madidrain. Hindi nyo po madidrain yung laman ng tangke. Yung tangke natin mga ka-Best Buys ay 12 liters. Kaya tumakbo ng ating generator hanggang 12 oras sa 50% na load. So mga ka-Best Buys, ito ay may 4,200 watts sa power. Kung kayo po ay nagbabalak ng mahabang runtime, make it sure na hanggang 2,000 to 2,100 yung ating power na pagaganahin during 12 hours na working period. In 50% na load, maaari lang tayong magkonsumo ng 0.6 to 0.8 liter na gasoline. Napaka-tipid na nun mga ka-Best Buy sa isang gasoline generator. Isang tip pa nga pala sa pagpili ng generator, kapag po kayo ay bibili ng malaking generator, mas maganda po yung mga diesel engine natin kasi mas mura po yung mga yon. Dahil yung more than 5 kVA na generator natin na gasoline engine ay nangangahulugan ng mas malaking makina. At alam naman natin mga ka-Best Buys na ang ating mga gasoline engine ay walang return yan. Kaya kung ano yung pinasok na gasolina sa loob ng karburador, hindi na siya bumabalik sa tangke, hindi katulad ng ating mga diesel generators. Kapag hindi nagamit yung fuel, ibinabalik na sa tangke. So buhayin po natin ulit yung kanyang manual.
Kapag manual start po natin, kahit nakakonect yung battery, hindi pa rin siya mabubuhay. Kailangan pa rin nating i-manual choke. Hindi naman po natin kakailanganin masyado yung ating manual start dahil kapag may charge naman yung ating battery, pwede naman tayong pumindot na lang sa ating push start para less hassle at less yung intervention natin sa generator. Ito naman po, i-manual start din natin ito. So mahina lang yung pagkahila ko. Kung mapansin nyo, kinaliwa ko pa nga. Kaya hindi siya masyado nabuhay. Pero yung pangalawang hila ko naman, nilaksan ko ng konti kaya nabuhay siya mga ka-Best Buys. Ayan. Since na buhay na natin siya sa pamamagitan ng push start, ng recoil start, ngayon gamitin naman natin yung ating fully automatic para buhayin ng kusa yung ating generator. Silipin nyo kung gaano kaganda yung generator nito kapag gumagamit tayo ng ETS box. Ito yung aming portable na 220 volts na lithium battery, backup power. Short period lang yung ating brownout, let's say mga 30 minutes to 1 hour. Nakakapagtiis pa naman kaming hindi gumamit ng electric motor, ng aircon. Kaya ito muna yung ginagamit namin. So kapag kailangan na namin ng aircon kasi sobrang init na, hindi na yung kaya ng ating lithium battery. So mangyayari, gagamit kami ng generator namin para mapagana namin yung aming electric motor. I-set up na natin siya, unahin muna natin to yung para sa generator, and then yung kanyang ATS. Plug and play lang ito mga ka-Best Buys. Nga po pala, kapag po ito ay in-install, hindi po kami ang nag-i-install nito, talagang electrician po yung nag-i-install nito. So, ready na. I-manual muna natin, at reset. Saksak muna natin ito. Ayan, kung makita nyo, nag-ilaw agad mga ka-Best Buys. Ito yung setup na may power supply yung ating main distributor o kung ano man yung nagsusupply sa inyo ng inyong kuryente. Ito po ang regular na scenario. So ngayon, kapag po dapat kusang mabubuhay yung ating generator sa pamamagitan ng ating ATS box. So, i-set up natin ngayon yung ating ATS box. So, tanggalin natin yung emergency reset, emergency stop or reset, and i-set natin sa automatic. Kaya sa ganyang setup mga ka-Best Buys, yung ating generator is ready to fire up na anytime kapag nawala ng kuryente. Kung makikita nyo, merong utility power, yung supplier ng kuryente ninyo, which is itong ating lithium battery pack sa ngayon. Tapos, yung ating load naka-engage, kakita nyo naman po yung ating ilaw. Yung battery natin naka-engage din, nasa loob po yan ng generator, and wala pong failure na nagaganap dahil everything is running perfectly. So ngayon mga ka-Best Buys, magkakaroon tayo ng senaryo na mawawala ng kuryente tapos dapat po sa mabuhay yung generator. Ito po, hugutin natin ito. Yan, namatay po yung ating ilaw. Ibig sabihin, walang kuryente o walang nagsusupply ng power. Ganyan po siya ka-immediate mag-response mga ka-Best Buys. So dahil na-start na ito kanina, mainit pa yon. Sa second trial niya po dyan sa mamubuhay. Ayan, nakita nyo naman po, napakaganda, di ba? Kapag ganito yung generator nyo, in the middle of the night na mawala ng kuryente, anytime na wala kayo sa bahay ninyo, hindi kayo mangangamba na pag may naiwan kayong frozen goods or may aerator kayo o may importanteng susuplayan ng power na hindi dapat nawawala ng kuryente, makakaasa kayo hindi siya mawawala ng kuryente dahil masusuplayan niya ng ating generator. Makita nyo mga ka-Best Buy, sumilaw na, no? So, ibig sabihin, may supply na kaagad yung inyong bahay ng kuryente. Siyempre, babalik yung kuryente natin sa mainline na hindi natin alam, lalo na kung walang abiso. Kunwari bumalik na yung ating kuryente sa bahay. Dapat mamamatay yung generator ng kusa. Silipin niyo po pag namatay yung generator. Diba? Walang corrupt mga ka-Best Buys. Ibig sabihin, napakaganda ng transfer interval from generator to main power ng ating ATS kasi hindi siya kumurap eh. Diyan mga ka-Best Buys, walang downtime. Ibig sabihin, hindi nare-recognize ng appliances na nag-change na ng power source. Dire-diretso yung supply, mas healthy yon sa ating mga appliances. Ayan mga ka-Best Buys, so yan po yung ating short na explanation sa ating fully automatic, sa ating manual and
push start ng ating Philking 4200 inverter silent generator, which is ang ating bestseller ngayon dito sa Best Buys Mindoro. Napakarami na nating nai-out na generator na 4200 mga ka-Best Buys, and napakaganda lahat ng feedback sa generator na ito. Napakatipid, napakalakas, napaka-portable, at napaka-reliable mga ka-Best Buys. Okay, so para sa inyong mga orders, comments, and suggestion, ay maaari kayong mag-text o tumawag sa aming cellphone number na magpa-flash dyan sa inyong screen. Bisitahin ang aming Facebook, YouTube, and TikTok account for more videos. Maraming salamat sa ating kliyente na si Ma'am Bell and Ma'am Christy ng Davao del Norte at Gimbal, Iloilo. Maraming salamat sa inyong panonood mga ka-Best Buys. Mag-ingat po tayo palagi, and God bless po.